Magandang araw mga tol at welcome muli sa aking channel. Ngayong araw, pas muna tayo sa adventure ride at gala. At pag-usapan naman natin ang isang mid-size maxi scooter na mula kay SYM. At ito, ang Cruisin GT 150. Ano nga ba ang mga specs at features na ino-offer nito? Sulit nga ba ang motor na to para sa araw-araw na biyahe? Pang-service sa trabaho? Mag-delivery ride? Sa long ride kaya? Tara mga tol, samahan niyo ako na alamin ang posibleng kakayahan ng motor na ito. At bago natin simulan, shoutout nga pala kay Sir Ron Sagario na siyang nagpahiram o pumayag na gamitin natin ang kanyang motor para sa video ito. Salamat sa iyo, Sir Ron. Tara mga tol, umpisahan na natin. Unahin natin sa specifications. Ang engine nito ay may 4-stroke, single cylinder, liquid cooled na din to mga tol. Camshaft is SOHC or single overhead cam with 4 valves. At syempre, FI na rin to mga tol. At sa displacement is 149.6cc to be exact. Ang max power naman nito ay 14 horsepower at 8,500 RPM at maximum torque na 13.5 Nm. Bore diameter is 57.4 mm, stroke distance 57.8 mm at compression ratio na 11.3:1. Isunod naman natin ang ibabang parte ng motor na to. Meron tong telescopic fork sa harap at dual shock naman pagdating sa likuran. Naka-dual disc brake na rin to mga tol. At isa sa mga inilamang nito sa ibang maxi scooter sa kaparehong category at displacement ay naka-dual ABS na to mga tol. Meron na rin tong TCS o Traction Control System para maiwasan ang pag-skid o pagdulas ng gulong para sa mga biglaan at di inaasahang sitwasyon ng kalsada. Ang gulong naman nito ay may sukat na 100/90/14 sa harap at 120/80/14 sa likod. At punta naman tayo mga tol sa ilang mga key features ng motor na to na kadalasan ay nagiging basihan ng mga consumer para bilhin ang isang motor. Sa harapan nito ay merong smoke windshield or visor na makakatulong para mabawasan ang hangin na direktang tatama sa katawan mo, lalo na sa high-speed situation. Naka-full LED lighting system na rin to mga tol sa harap at likod. Reliable din ang bato ng ilaw sa gabi, maliwanag at buo. Pero nasa sa inyo pa rin mga tol kung mag-a-add kayo ng MDL o auxiliary lights na highly recommended lalo na pagdating sa mga long ride. Meron na nga rin palang passing light to mga tol kaya no need na magpakabit ng passing light. At isa sa mga nagustuhan ko sa mga ilaw nito ay ang kanyang mga signal light, lalo na kapag ito ay naka-hazard mode. Pagdating naman sa footboard, ay meron din itong footrest extension para mas maging komportable sa biyahe, lalo na sa long ride. Keyless na rin ang motor na to mga tol, which is para sa akin ay advantage, lalo na sa mga rider na kalimitang sakit ay ang kalimutan ng kanilang susi sa kanilang mga motor. At kailangan din ang keyless remote na to para sa mga ibang karagdagan na features para sa motor na to. At nasa harapan din ang fuel tank nito for easy access para di na kailangan bumaba at buksan ng upuan para magpagas. Pero syempre para sa akin mga tol, mas safe pa rin kung bababa ka ng motor once na magpapagas ka. Isa sa mga edge ng motor na to ay ang pagkakaroon ng malaking fuel tank capacity. Mataginting na 12 liters lang naman. At meron itong 40 to 45 kilometers per liter. Sobrang tipid nun mga tol. At sa tansya ko, isang full tank lang, kaya na neto mula Manila hanggang Baguio. Meron din itong utility hook na pwedeng itago kapag hindi kailangan gamitin. At USB Type-A charging port para naman sa ating mga mobile devices. Digital panel na rin to mga tol para sa mas maliwanag at mas precise na monitoring
sa status ng motor na to. Like check engine, battery status, fuel consumption, fuel level, odo at speedometer at marami pang iba. Kill switch na rin ang side stand nito at stainless foot peg na nagko-complement sa side pairings pag nakatupi. Malapad at malambot din ang upuan nito mga tol. At so far, ito ang pinakamalambot na nasubukan kong upuan ng isang motor. Meron din tong grab bar extension mga tol. Ready na para sa ibang brand ng top box. Hindi mo na kailangan magpalagay ng bracket, pero syempre, depende pa rin sa top box. Malaki din ang underseat storage nito at kasya ang isang standard full face helmet. Ngayon naman, tingnan natin kung gaano kalaki at ano nga ba ang sukat ng motor na to. Ito ay may 2015mm na haba, 760mm na lapad, at 1208mm na taas. Meron itong wheelbase na 1350mm, ground clearance na 110mm, at seat height na 785mm. Napasok pa rin naman sa average height ng mga Pinoy. At ito ay may 145 kilograms na sa tingin ko ay may kabigatan kumpara sa ibang adventure o maxi scooter sa kapareho nitong category at displacement. Pagdating naman sa design at looks ay hindi rin pauhuli ang tindig at tikas ng motor na to. Pero gaya nga lang sabi ko, pagdating sa looks at design, kanya-kanya tayo ng preference dyan. At eto na nga mga tol, ang pinakahinihintay at inaabangan ng lahat. Magkano nga ba ang Cruisin GT150? Sa ngayon, ang presyo nito ay naglalaro sa 119 to 128,000 depende sa kasa at sa mga packages and inclusions dito. At ngayon mga tol, sa palagay nyo, sulit kaya ang Cruisin GT150 ni SYM? At kung meron na kayo nito, comment nyo naman sa baba, i-share nyo kung ano yung mga naging experience nyo sa motor na to. At yun lang mga tol, salamat sa pag-stay nyo sa aking channel at sana may natutunan kayo o may napulot kayong idea sa mga napanood nyo at napakinggan nyo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, sana wag mong kalimutan mag-like and subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. Salamat mga tol, ingat palagi, more power sa ating lahat, and God bless.